So tatanungin lang natin siya ng isang tanong. Complete the sentence lang. Dati, akala ko pag nakapag-Japan ako. Follow me! Thank you! Thank you so much. So i-check nyo daw yung social media account nga. So ilalagay natin dyan sa screen yan. So Follow po ng Facebook. Meron din po ako Instagram. My Instagram is AI. Then okay, so ngayon kasalukuyan tayo nandito sa Philippine Expo na ginaganap ngayon dito sa Ueno Park, Tokyo, Japan. So taunan tong ginaganap dito sa Japan and kasalukuyan ngayon ginaganap yung Miss Philippine Expo 2024. Yung mga kandidata natin, isusubukan nating abangan dun sa likod para ma-interview ng konti tungkol sa totoong buhay dito sa Japan. And I'm your host James and this is Tokyo Talks. Pero bago ang interview natin, ano nga ba ang Philippine Expo? Ito ay ginaganap isang beses isang taon dito sa Tokyo ng 3 araw ng sunod-sunod para sa ating mga kapwa Pilipino na kahit sa sandaling oras ay maramdaman natin na parang nasa Pilipinas din kami. Dito ay meron napakaraming food stall na halos lahat ng street food natin ay makikita dito. Katulad na nga lang nito mga ihaw-ihaw, mga lutong ulam na talaga namang hahanap-hanapin mo kung matagal ka nang hindi nakakauwi ng Pilipinas. At syempre yung mga saging, puso ng saging, hindi ko sure kung meron kang ibang mabibilan yan bukod dito. Hindi mawawala yung mga fishball, kikiam, at mga kung ano-ano pa. At yan ang talaga namang namimiss naming mga Pilipino na umalis sa sarili nating bansa. Nung day 1 is nagkaroon ng mga performance yung mga Japanese idol dito sa Japan. Pero syempre, ang focus ng video na to is para sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya eto na, nagkaroon na ng awarding at kailangan ko na tumakbo dun sa likod para mag-abang sa paglabas ng mga kandidata natin. Tara't simulan na natin ang interview. So tatanungin lang natin siya ng isang tanong. Complete the sentence lang. Dati, akala ko pag nakapag-Japan ako. maraming pera. Bakit? Ayun lang, akala ko lang. Pero everything has a price kasi, di ba? So, hindi ko ang in-expect dito is a high cost of living. But everything is good naman and convenient. So, I think worth it pa rin naman. Kahit hindi natin masabing sobrang daming pera dito sa Japan. Yun lang. Pero, yeah, worth it pa rin ang Japan. That's it. Gano'n ka nakatagal dito sa Japan? 2 years. 2 years ka na? Yes. So, pwede matanong kung paano ka nakapunta dito sa Japan? I'm a trainee visa holder. I'm baker here in Japan. So, ang contract niyan? 3 years. After 3 years, pwede mag-rest. And then after it, 2 years extension. That's it. Then, ano pala name mo? Vanessa po pala. Hi! Pwede ba natin sabihin sa kanila yung Instagram or TikTok kung gusto mo lang? Okay, my Instagram is Nekuro-chan. Yun. At Nekuro-chan. Okay, thank you. Thank you! Salamat! Pwede mo picture? Pwede ka ma-interview, mabilis lang. Isang tanong. Alright, so bago natin siya tanongin, pangalan mo na? Aiko Muraoka. So simple lang yung tanong ko, no? Complete the sentence. Dati, akala ko kapag nakapag-Japan ako. Malilibot ko yung Japan in a year. Pero ano yung naging reality talaga? I have to work from like morning till the evening. Pwede matanong kung anong trabaho mo? Currently, I'm a business analyst. Talaga? Yes, in Yokosuka, Kanagawa. Nice meeting you. Anong name mo ulit? I'm Aiko. Aiko. Gusto mo bang sabihin natin sa kanila yung Instagram or TikTok? Of course! If you can follow me at Muraoka2, that's my Instagram account. And yeah, I hope you know, like message me if you have anything. Okay, so i-check nyo daw yung mga social media account na so ilalagay natin dyan sa screen yan. So thank you! Thank you! Thank you! Okay, so ngayon interviewin naman natin si Mika Milanaray po. Mika. So one question lang naman to, complete the sentence. Dati, akala ko kapag nakapag-Japan ako, gano'n na kayo katagal dito sa Japan? Opo, dito na po ako pinanganak. Ay, dito ka talaga lumaki? Half ka? Opo, half. Kaya? Okay. Kasi yung question ko para sa mga bagong dating dito. So ano na lang yung parang may advice mo sa mga tao na hindi pa nakakapunta dito sa Japan, mga galing sa Philippines, no? Ano yung may advice mo sa kanila na i-ready nila sa sarili nila kapag pumunta na sila dito sa Japan? Mag-ready ng kunting salitang Japanese. Kasi maraming Japanese na hindi nakakapagsalita na English. Okay. Yan. Thank you. Gusto mo ba i-promote natin yung Instagram, TikTok, ganyan? Sige po. Pa-follow po ng Facebook. Meron din po ako Instagram. Anong name mo doon? Mika Aray po. Mika Aray? Apo. Okay, so yun lang. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Bye-bye. So ngayon, ang kasama naman natin dito ay si Aikana po. Aikana. So Aikana, isang question lang naman to. Complete the sentence. Okay. Dati, akala ko kapag nakapag-Japan ako. Stress-free. Pero yung reality, ano yung naging Reality, as a college student,
since nag-junior high school ako dito, grabe yung stress. Since may discrimination din since Filipino? Ganun? Yeah. Okay. And then, parang sinasabi nila half nga ako, but why do I cannot speak fluently? Parang ganun. But Kasi now, hindi ka dito talaga lumaki? Yeah. But now, in college, and graduating na din, becoming a flight attendant. So, Talaga, congratulations. Yes, Good luck sa ano mo. Then, okay lang ba sabihin natin yung Instagram or TikTok ganyan kung gusto mo i-promote? So, my Instagram is AI, then underscore Kimi, KIMMY, and then underscore. Okay, so follow nyo siya guys. Thank you. Thank you. Congratulations. Salamat po. Thank you. Ay, pwede ka ma-interview. Mabilisan lang. One question lang. Okay. Okay, so ngayon ang kausap naman natin ay si... I'm Stephanie Maria Hata. nice meeting you, James. Thank you. Nice to meet you. Eto, so isang tanong lang naman to. Dati, ay complete the sentence. Dati akala ko kapag nakapag-Japan ako, dito siya lumaki sa Japan? Yes po. Pero ano siya mag-Tagalog? Okay. Kailan ka pa napunta dito sa Japan? Sa 3 birth? years old po. Tas- Pinanak po ako sa Philippines. Tapos yung ng 3 years old pumunta po ako dito. Tapos anong ginagawa mo na lang yun? Nagpapabalik-balik ka na lang sa Philippines? Yes po. High school. Nag-high school din ka Nag-high sa school po Philippines? dito ako. Dito po ako Then elementary? Lahat dito po. Lahat. Okay. So, ano na lang, ang tanong ko na lang siguro, kasi hindi babagay sa'yo yung tanong ngayon kasi dito ako talaga nakatira. So, halimbawa na lang merong mga Pilipino na gustong pumunta dito sa Japan. So, ano yung may advice mo sa kanila na parang i-prepare nila sa sarili nila pag namuhay na sila dito sa Japan? You trust yourself. Yun lang po. You trust yourself. Lakas ng loob. Nasa loob. Okay. You trust your heart. Okay, so pwede ba natin sabihin sa kanila yung Instagram or TikTok kung gusto may promote? Yes po. Sige. Ako. My account and Instagram m.y_9. This Okay. one. So yan lang, follow niyo siya and Follow thank you. me! Thank you! Thank you so much. Salamat po! Thank you. Ito. Oy bro, JP in Japan. Ayan, nadaanan natin dito. Batiin mo na yung viewers natin. Ano pa ang viewers mo? Tokyo Talks with James na Ayun. wala na akong tawag Shout out sa kanila. lahat ng mga viewers ni Tokyo Talks with James. Keep on supporting his channel and more contents to come. Thank you. Nice meeting you, bro. Okay, so ngayon naman is oras na para hanapin naman natin yung mga gusto naming kainin dito sa festival na to. Kasi talagang napakarami naming na-miss na pagkain dyan sa Philippines na dito lang namin mabibili. Ayan, so bibili siya ng isaw. Dahil sobrang na-miss niya yung isaw dito. So ayan, ang dami pagpipilian dito ng mga barbecue. At talagang sobrang na-miss natin yun. Okay, so yan yung napili mo. Ano yan? Sisig. Sisig. Tapos may spaghetti rin. Parehas Para na sa kabila. sisig. Ikaw, ano? So sisig, wala kasi yan dito. Siyempre, di naman tayo makakabili niyan. At isaw, Brad, isaw. Di kami nakakain dito niyan. Dito lang yan sa Philippine Expo. So napakatagal kong hindi nakakain na itong isaw, no? Umuwi naman ako sa Philippines last year. At syempre, kumain kagad ako nito bilang pulutan. So ngayon, test natin. Yung pagkakatimpla sa kanya, talagang lutong Pinoy, ibang klase. Sobrang na-miss ko to. Tsaka yung luto sa uling mismo. Kasi sa bahay, mayroon kaming grill, pero hindi siya uling. So after namin kumain, iikot pa ulit tayo doon. Tingnan natin kung ano yung mga pwede ko ipakita sa inyo. So nagkaroon din ng mga dance contest dito and meron ding singing contest yata. Hindi ko na pwede i-play yung music kasi baka maka-copyright tayo. So next naman is halo-halo. Merienda naman namin and talagang 1,000 yen. Bed ka na? Oo. Nakalimutan mo pa. Talaga makikita natin na sobrang daming Pilipino dito sa Japan. At syempre, hindi lang ng mga Pilipino ang kumain dito. Ganon din yung mga Hapon. Okay, so yun, nag-ikot-ikot pa kami para hanapin yung ibang mga kandidata. Kaso nga lang, sobrang init. So, naiintindihan ko naman yung iba nagpalit agad ng mga suot-suot nilang costume. So, talagang tiniis nila yung init dito para makasali doon. So, sobrang daming kasali doon kanina. Kung doon nagkakamali, mga 15 yata or lampas pa yung mga sumali. Kaso nga lang yun, hindi na natin naabutan yung iba. So, kung nagustuhan nyo naman yung content na ginagawa ko, is huwag nyo kalimutan mag-subscribe and mag-like dito sa video natin. And kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Kung meron kayong mga recommendation na gusto nyo itanong ko sa mga tao dito sa Japan, is i-comment nyo lang dyan sa baba. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Keep safe! Okay, so mabilisang shoutout lang muna tayo para sa mga nag-comment dito sa pin comment ko sa video namin ni Misa Chang. So ayan, nagpa-shoutout ako last video sa pin comment section. Inabangan ko dito, wala naman. Pa-shoutout